Hanggang kailan kayo susuporta sa isang drug addict na presidente? Oh, yan talaga ang tanong ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, sa AFP at sa sambayan ng Pilipino. Dahil alam naman daw ng lahat pati ng AFP, mga kababayan, na addict si Marcos. Hindi lang si Marcos, pati na rin ang ilan sa kanyang gabinete, katulad ni Anton Lagdameo na kanyang special assistant to the president. Kaya tanong ni dating Pangulong Duterte, hanggang kailan kayo susuporta sa mga drug addict? Panoorin niyo po, mga kababayan, pero bago po yan, ini-invite ko po kayo, mga kababayan, na i-follow ang ating Facebook page na PVO Pinoy Views and Opinion on YouTube. Dahil may nagsumbong pa sa atin, mga kababayan, na mayroon daw peking account na gumagamit ng ating pangalan ng page at logo. Tapos nagpo-post na kung ano-ano. Kaya, mga kababayan, i-activate na po natin na itong ating ginawang bagong Facebook page. Matagal na sana tayong umalis dyan sa Facebook, mga kababayan, dahil masama po ang loob natin dyan. Dahil yung ating original na page dyan, mga kababayan, na may hundreds of thousands of followers. Smiyo, ilang taon natin pinaghirapan. Ginorgor na walang paalam, na walang parang bula. Isang iglap. Kaya umalis na nga sana tayo dyan. Pero yun pala, mga kababayan, mayroon palang gagamit ng ating pangalan. Kaya babalik na lang din tayo. Magpa-post din tayo doon. Kaya pakifollow naman, mga kababayan, para dadami din ang followers. Dahil para mayroon na lang din tayo at least back up, mga kababayan, diba? Oh, narito po ang video. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Oh, noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Oh, ang kinausap ni PRRD niyan, mga kababayan, ay head ng AFP na si Browner. Ewan lang natin, ha. Appointed din yan ni Nagnag So malamang sa malamang, mga kababayan, pareho lang din sila ng balahibo. Ni Browner at si BBM. Kami ang taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdudruga. Kasi si Lagdameo, mga kababayan, taga Davao del Norte yan. Yung katabing province ng Davao City. Kasi kasama namin siya palagi dito sa oligarch yan. Diyan kay Pedro. Tapos ang laging batikos ng mga ungas, mga kababayan, bakit hindi niyo pinahuli kung alam niyo na drug-addict? Kung drug-addict si Marcos, bakit hindi niyo pinahuli? O si Lagdameo, bakit hindi niyo pinahuli? Ungas! Alam niyo ba na hindi pwedeng hulihin yung addict? Kapag nagbebenta, oo. Pero yung addict, nire-rehab yan. Wala pong control dyan si dating Pangulong Digong. Iba po kasi yung nagbebenta sa gumagamit, mga kababayan O eto na lang. Di ba sinasabi nyo pinapatay ni Digong ang mga addict? Bakit buhay pa yan sina Marcos at sina Lagdameo na alam ni dating Pangulong Duterte na addict? Matagal nang sinasabi ni dating Pangulong Digong, mga kababayan, na ang mga addict hindi niya kalaban dahil mga biktima rin ito. Ang kinakalaban niya, sino yung nang bibiktima? Yung mga nagpupush ng droga. Oh, make sense? Kaya yung sipon mag-usap kami. Yung sipon Lagdameo magtulo yan. Oh, may sipon si Anton Lagdameo. Oh. Hindi niya alam nagatulo yung sipon niya. Minsan gano'n na lang niya. Dinidilaan na sipon. Oh. Alam ni Marcos na si Lagdameo durugista. Alam ni Lagdameo na durugista. Magkasama yan sila. Oh. Sa hit-hitan. Magkasama sa hit-hitan. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Nakakahiya kayo, no? Itong AFP, mga kababayan, imposible hindi nila alam. Nagbulag-bulagan lang ba? Si dating Pangulong Duterte na, dumaan yan pagka-presidente. Lahat ng intelligence, mga kababayan, andyan sa kanya. Sino pa ba tayo para hindi maniwala kay dating Pangulong Duterte? Sabihin mo sa amin. Kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana, we cannot get a correct and accurate or true answer from kami ang magtanong. Barado kami ngayon Tingnan nyo ang relos ni PRRD, mga kababayan. Ikumpara nyo sa relos ni PBBM na millions and millions. Kaya ayaw ibigay doon sa PMAyer. Kay PRRD, walang brand. O kung meron man, mumurahin. So under the constitutional provision of
Pero niregaluhan siya ng mga vloggers ng relos na mamahalin. Kaya hesitant si Dating Pangulong Digong tanggapin. The right to be heard, kailangan The right to sagutin be ninyo heard. yan. But would it help if one would... The right to be heard, the right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan. Mr. General sa military. Ay, nako. Browner! And the right of the people to seek redress of grievance. Grievance. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. Military lang, mga kababayan. The right of information, you protect that right and allow us to use it. And we are seeking for redress of grievance of the abuses of government. Huwag na lang yung dalawang babae na inaano nila. Si Sara at saka si Lopez. Karaming sabi, ganon, tantrum. Hysterical yun, hindi yun kung ikaw may kasama ka na Oo nga. worker mo, Isipin nyo na lang ipapakulong doon sa bilibid na kasama ang mga kriminal. nag-delirium na. What are you supposed to do? Pati nga ang mga dilawan, mga kababayan, umalma. At in fairness kay Saba de Lima, hindi siya sang-ayon, mga kababayan, na dalhin sa koreksyonal ang si Atty. Lopez. Oh, good job, Saba. May maganda rin palang opinion nito si Saba, kahit papano, paminsan-minsan lang. Ako sa isang tanong na nga. Mr. Military, Mr. give us Military. that right. The right of information that is true and correct. The right of redress of grievance. Grievance. And the right to protect us. To be short of challenging Browner na. To be short of challenging Browner na to happen. Wala akong Ang military, mga kababayan, ay hindi lang si Browner, Isang tao lang yan si Browner Siya ang head dyan, pero hindi ibig sabihin, siya na ang buong AFP. Kung hawak yan sa liig si Browner, ang buong AFP, hindi po yan hawak ng presidente talaga. Dahil may kanya-kanya mga pag-iisip yan challenge. I don't have a challenge to anybody. At although, si BBM ang kanilang commander-in-chief, ang kanila talagang totoong amo ay ang sambayan ng Pilipino at ang konstitusyon na sinusunod dito. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Ang swerte ni Browner, anong pinapalabas itong media? Na kapag magte-take over ang military, si Browner ang magiging presidente? No way! Mio. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? Drug. At kung sabihin mo hindi nila alam, address, sabi ko, wag tayo magbulahan. Oh. Alam ninyo yan noon. Alam ninyo ngayon yan. Alam ng lahat. Sabihin lang ninyo, kaya kung gano'n na lang, sabihin ko sa lahat ng mga bata dito sa Pilipinas, guys, follow the president. Start. Magjudik-judik na rin kayo, Anyway, gusto naman pala ng military. Smoking marijuana and graduate sa Cebu. Bahala na kayo dyan. Uy, kawawa ang Pilipinas, mga kababayan. Isipin nyo na lang, ang daming nasirang buhay dahil sa droga. Yung presidente, gano'n. Follow the leader, follow the leader. But people are looking up. Siguro, mga kababayan, ang pambansang greetings na natin, sign, hindi na ganyan. Kundi sa bibig na, mga kababayan, ngiwi na. Magkasalubong tayo. Hello. Yun ang ating batian. Ganyan na. Kayo as a patriot and nationalist. Ikaw yung And then, people looking at me because that president is silent. Kita mo lang siyang ginawa.
Wala. Dapat at first stage pa ng Hindi nga marunong daw, sabi ni Sarah. Sandali. Mm. Hindi naman dumaan estudyante yan eh. Yan si Sulika. Sulaika, anak ni Joe Lopez yan. IP po daw yan mga kababayan ha, Bagobo. Isa sa mga sinaunang tribo dito sa Pilipinas mga kababayan. At kabilang din ang kanyang mga katribo sa mga inabuso ni Franz Castro. Yung mga batang IP mga kababayan, mga katribo yun ni Zulaika. Inabuso ni Franz Castro. Tapos ngayon, ang abogado na mismo na IP mga kababayan, pinakulong ni Castro at gusto pang ikulong sa koreksyonal. Sigma Rowan. So marami yan siyang dyan. But people are saying, si Tatay Digong, alsam yung tanan. So how do you react to all this? Ayaw ko kasi presidente ako. Huwag mo namang ipahamak si dating Pangulong Duterte. Dahil kapag a-agree siya sa sinabi mo, reporter, mapapailan niya ng kaso. Inciting to sedition. Maawa naman kayo kay dating Pangulong Duterte. Just read between the lines. Once upon a time, I was president. Now, I could just imagine what will happen to my country if things go awry. Dito sila nagagalit mga kababayan dahil nakakalito daw ang mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Nalilito sila mga kababayan dahil mahina kanilang kukote. Ganyan na. But the message is clear from the president. Kayo na lang ang mag-decode mga kababayan. Hindi manggaling sa akin. Sorry. Kung ang tao na mayor ang pupunta at mag-alsa. So, I will take my cue from the military. Kung sabihan nila na they will take this step, I will support it. Sige, Mayor. Yung military na mismo ha, mag-antay kayo. Huwag nyo sabihin, dapat si Digong ang mag-utos sa mga military dahil matutrouble si dating Pangulong Duterte niyan eh. Maawa naman kayo kay Tatay Digong. Kung tatay doon sa tignan nating record, we will ask. Tapos ganun. I will follow. As the former president, do you see the repeat of history? No. Leave me out. Ako basta kung may mga ganong uprising, sinabi ko na sa kanila. Leave me out. Wala akong participation. But will you not? No nothing. No. So just No nothing. Wala! Kayo talaga. Gusto nyo ipahamak. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Sa mga bagong pasabog ni dating Pangulong Duterte, post your comments below.